Good morning, welcome back to our channel. Today, pag-uusapan natin yung mga pros and cons ng Royal Alloy GP150. So currently kasi talagang naghahanap ako ng another bike sa garage natin, or another either scooter or manual na motor. Depende, titignan natin kung alin yung mas mapipili natin. But for today, first impression ride tayo, or yung pinaka pros and cons ko dito sa Royal Alloy na scooter. Unang-una, specs natin is 150cc. Meron tong 10 liters capacity ng fuel or yung gas tank niya. Steel body. Yan. Ang pinaka nagustuhan ko kasi dito talaga as a pros niya is yung kanyang itsura. Kasi lumaki ako na nangangarap ng Vespa, yung mga ganyang klaseng motor, Lambretta. So, ganun na ganun yung itsura niya. Kamukhang, yung pinaka motor, ganun yung itsura niya. So, sa akin, number 1 na pro yun, yung itsura niya. Yung laki din. Kasi dahil 5'11 ako, with 100 kilograms na weight. So, ako medyo malaki ako. Para sa akin, itong motor na to, saktong-sakto yung size. Maganda siyang, yung pinaka itsura niya, super sulit, lalo na kung naghahanap ka ng classic na motor. Mag-stand out ka talaga sa daan. Second is yung steel body frame. Iisipin nyo na mabigat, pero hindi. Kasi kahit steel body frame siya, like yung mga Vespa, di ba, na pinagkakaguluhan natin, napakaganda ng power niya. Meron lang tong 13 horsepower, yes, pero yung torque niya nandun. Para sa akin, napakaganda ng motor kasi nandun yung torque, yung speed, yung power ng like you're riding Aerox, parang performance bike. Ganun kaganda yung performance ng engine, yung takbo niya. Then nasa classic look siya ng say Vespa. Ganun kaganda yung look niya. Lalo na yung front niya, gandang-ganda ako doon sa harap niya. Then, another thing is yung kanyang comfortability. Another pros niya to. Grabe yung comfort. Kala ko nung sinasabi nung sa Royal Alloy na comfort sir, ganito, ganyan. Solid pala talaga. Yung performance, di ba nabanggit ko na nandun, napakabilis, napakaganda ng torque, talagang humahatak. Makakasabay ka sa mga 150cc, mga NMAX, ganyan, Aerox, ADB 160, makakasabay ka talaga. Ganon kaganda yung performance niya. Pero yung looks nga niya na parang Vespa nandun. Yung comfort niya, para kang nakaupo sa ADB. Ganon kaganda yung motor. Now, pag-usapan natin yung mga napansin ko na cons naman ng motor. Unang-una is yung side stand niya, napakatigas. Hindi ko alam kung in time ma-a-adjust ba yon or luwag ng konti para medyo malambot pag binababa mo. Pero kasi medyo cons yun kung hindi ka ganun katangkad. Kasi medyo mahirapan kang ibaba yung side stand. Another napansin ko doon sa side stand is medyo mas nakatayo yung motor. So, yon sigurado may adjustment. Kasi naalala ko may naging motor ako noon. Na-adjust naman yung side stand para mag-lean. Mas mag-lean ng konti yung bike. Ito, nitpicking na lang kasi talaga napakaganda ng bike eh. Additional cons is yung side mirror. Medyo napakahirap i-adjust. So, more likely kasi actually sa ating mga talagang nagmo-motor naman, siguradong palit naman yung mga yan. Especially sa classic na motor, mas gusto natin yung mga bilog. So, madali nang palitan yan. Actually, wala ka naman ganun maraming magiging problema sa bike or yung mga cons. Last, medyo concern ko na lang sa kung bibili ako nito, kung ito man yung napili ko na idagdag sa garage, is medyo yung price. Yung price kasi, for example, siyempre sa ating mga bumibili, lagi natin iniisip yan. Sa 195,000 peso, medyo mahal na kasi siya. So kung for example bumibili ka ng scooter na more likely for investment, or kailangan mo pang, nandun ka sa point ng buhay na kailangan mo pa ng resale value, doon sa 195 medyo mataas kasi siya. Mataas yung price nun compared kung bibili ka ng Vespa na 125S.
And lastly, pala na cons na medyo napapadalawang isip ako bago ko i-purchase to is yung maintenance. Yung PMS niya, basic PMS pa lang is nasa 2.9 daw. So mapapaisip ka talaga, mahal pa yung PMS niya sa Duke 390. Pero all in all dito sa bike, kung hindi ka naman ganun na nag-iisip ng resale value at wala ka na sa point ng buhay na medyo kapos pa sa pera, yung bike, wala ka masasabi. Siguro kung nasa around 150k to, sulit na. Pwede ka naman kasi yung sa PMS, pwede ka naman hindi sa kanila magpa-PMS eh. Pwede naman ikaw or sa labas, napakamura lang ng PMS nito, siguradong hindi ka man mapa 500. So hindi naman ganun kalaking issue yung dun sa PMS. Yon, all in all over, grabe yung performance ng bike, sulit. Yung itsura ng bike, napakaganda. Wala kang masasabi talaga, napakasulit din bilhin nitong motor. Pwede siya na yung talagang ownership na bike na pangmatagalan. Nandun yung market nitong bike na to para sa mga bumibili ng classic scooter na hindi mo na hinahanap na ibibenta mo siya after mong bilhin.